Isang OFW gustong i-cancel ang kanyang loan application sa loan company na nakita niya lang sa social media. Dahil may pakiramdam siya na baka scam ito dahil sa mga naririnig niya kapag dinadala sa Telegram o kaya naman sa mga group chat. Ngunit nung nagsabi daw siya na i-cancel na niya yung loan at hindi na niya itutuloy, ay bigla daw siyang binantaan at ipapapulis daw siya at ipapaharang sa immigration. Dahil na-process na nga daw ang kanyang loan. Guys, huwag kayong matakot or maniwala kahit natakot pa kayo or binabantaan. Dahil kung meron man dapat makulong dito ay sila yon dahil estilo yan ng mga scammer. Ngunit ang masakit dito ay natakot daw ang OFW at nag-send na lang ng pera na hinihingi nila para daw ituloy na lang ang loan. Pero ayan, so shoutout po sa lahat ng mga kapwa kong OFW. This is OFW Pinoy TV. Again, gagawa naman po tayo ng reaction video related po regarding po dito sa mga loan. So ang daming nabibiktima ng mga OFW, mga kapwa kong OFW pagdating sa loan. Kung nababasa niyo po yung title na TANGA, marami pa rin mga OFW ang nabibiktima. Bakit? Hindi po sila aware pagdating dito kung ano nang pinagagawa sa buhay nila. Kaya ngayon sila ang nabibiktima. Again, guys, yung mga scammer ngayon napaka-automated na, nag-level up na. Before, nagpo-post lang sila sa Facebook group, Facebook page, madalang. Ngayon, nag-advertising na. Yung advertising, ako po yung gumagawa before, meron po akong course related doon at napaka-effective po yun. Ngayon, ginagamit ng mga scammer pagdating dito. For example, nagbabayad ang mga scammer na yan kay Facebook na maghanap ng tao na willing mag-loan, which is mga OFW, lalo na sa kasambahay. Okay, sige. Itutuloy muna natin yung video ni Sir Sir Alvin Alms. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa kanya, subscribe na po. At kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, OFW Pinoy TV. Tara, let's go. Pero after ni Kabayan mag-send ng pera, ay binlock na siya. At ang tanong niya ngayon ay ano daw ba ang gagawin niya para mabawi ang pera niya? Ang sagot dyan ay wala. Wala na kayong magagawa at hindi niyo na mababawi ang pera na sined nyo kahit magreklamo pa kayo sa kinauukulan. Dahil lagi nga natin pinapaalala na kapag ang loan ay nanghihingi ng pera, ay 100% ay scam yan. Lalo na kapag dinadala kayo sa Telegram o kaya naman sa group chat, dahil lahat yan ay magkakasabwat. At wag na wag kayong matatakot na ipapapulis kayo or ipapahold kayo sa immigration kapag hindi nyo tinuloy ang loan nyo. May singit ko lang ha, pag kayo ang maglabas ng pera, pag kayo'y maglo-loan, automatic scam na po yan. Okay, at wag po kayo matakot na ika-cancel nyo po yung loan, wala pong nakukulong sa ganyan. Tandaan nyo po lagi yan. Go. Walang katotohanan yan dahil parte yan ng kanilang modus. At ayun nga, natangayan or nakuhanan si Kabayan ng 25,000 pesos. Minsan nga, kulang na lang sabihan natin ang mga kabayan natin na tanga. Ay, tanga mo! Pero wala din naman tayong magagawa dahil biktima lang din sila. Kaya walang sawa tayo nagpapaalala sa mga kababayan natin para maiwasan na mabiktima ng mga ganitong scam or online loan scam. At para malaman nyo ang mga modus nila, panoorin nyo ito. Para sa mga kababayan kong OFW, hindi tayo magsasawa sa pagbibigay ng paalala tungkol dito. So isa din ako niyan, Sir Alvin, hindi po natin titigilan sa pagbibigay ng payo, no, advice sa iba-ibang mga social media para ma-aware po natin ng mga kapwa nating OFW, lalo na sa mga kasambahay. Sila po yung front dito, sila po yung laging nabibiktima. Dahil hanggang sa kasalukuyan ay marami pa rin nabibiktima ng online loan. Maraming nagbabahagi nito sa comment section sa ating YouTube channel. At para malaman nyo ang kanilang modus, eto guys, may paalala ang mga kababayan natin. Dahil maraming nabibiktima dito, lalong-lalo na ang mga OFW na punter. Ito, may singit ko lang saglit. Kung nababasa nyo guys, pautang online para sa mga OFW, ito yung pinaporont nila 100k to 6M. Imagine mo kung nagbabayad ka ng 30,000, ibig sabihin may 70 ka pa. Okay, kumbaga ito na yung pinaporont. Dati kasi 20k pero ngayon ito. Kasi pag imposible naman kung ito ilo-loan mo 6 million, 'di ba? O hindi kaya 100,000. Bakit kailangan mo mag-loan ng 100,000? 'Di ba? Ilang taon mo babayar? Common sense. Tapos dito na umpisa na yan maglalabas. Sige, tuloy lang.
nila. At dahil nga may Facebook page advertisement pa ang mga loan scam na ito, kaya maraming napapaniwala. Itong video na ito ay tungkol sa mga Facebook ads online pautang. Makikita niyo po ito sa timeline niyo na nagbibigay ng murang interest. Ang target nito mga kapwa natin na OFW, mga manggagawang Pilipino. So dahil sa maganda nilang Facebook ads, ang mga kababayan natin naiingganyong mangutang, lalo na yung mga may matinding pangangailangan. Pampagawa ng bahay nila, pang maintenance ng magulang nila, at kung ano-ano pang purpose para lang maitawid yung buhay nila. So itong lending company na ito, sabihin ko na sa inyo, lahat ng lending company diyan sa Facebook na nakikita sa timeline nyo, lahat yan is scammer. Ilan lang dyan ang totoo, kaya mag-ingat kayo. So ganito ang sistema nila. I-consider nyo na po lahat ng mga OFW, legal o legit man yan, hindi natin alam eh. So i-consider nyo na scam yan para 100% makaiwas ka. Meron silang 3 officer sa lending company. May front desk, may loan officer, may financial officer. So yung sa front desk, entertainin ka kung saang lugar ka, ipapapill up sa'yo yung ano nila, form nila, may hiningi sila datos, lahat sa'yo datos. Pangalan mo, edad mo, kasarian mo, employment mo, magkano income mo, tapos isang valid ID lang, government valid ID. So pagka na-provide mo ng lahat yon, ibibigay ka naman niya sa loan officer. So yung loan officer na yon, idedirekta ka naman niyang i-fill upan mo yung AI form, AI system generated form. So pagka-fill up mo nun, lahat ng ginawa mo sa front desk at sa loan officer, ibibigay nila naman niya sa financial officer. So yung financial officer, i-approve ngayon yung loan mo. Pagka-approve ng loan mo, ano kayo sa WhatsApp at saka sa Telegram. May Telegram app silang pina-upload sa iyo eh. So ganyan na mangyayari. Magaling tong mga lending company na ito. May mga kasabot sila, mga actors at actresses. May 4 na aplikante daw kuno plus yung totoong applicant. So itong na applicant magagaling. Actually hindi lang po 4 no, sa isang GC 10 pa kayo, which is ikaw lang yung iisa mabibiktima, yung siyam na yun magkakakampi po yun. So may tama po sinabi ni Sir, actor, actress. So may ginawa din pa akong nakarang video regarding dito. Na actor at saka artista, mga artista. So kunwari natakot sila, sasabihin nila, ay may hinihingi palang paunang bayad. Sabing ganon, hindi namin kaya kasi malaki ang loan namin, ang laki-laki ng hinihingi niyong bayad. So yung hinihingi nilang bayad, dahil AI system sila, kailangan mong i-charge yung AI system nila para makuha mo yung kabuuan ng loan mo. So ito ang computation, kung halimbawa may 600 loan ka, 0.5% times loan amount, 600,000 divide by 4.0. So ang kabuuan mong ibibigay nun, pagka kinompute mo yon 72,000. Yung 72,000 para makuha mo yung loan mo, kailangan mong i-charge yung AI system nila. So magiging laman ng AI system nila is 672,000. Sabi nila, pag nagbayad ka nun, marerefund mo naman yung 672,000 daw. So maraming nagtiwala dahil magaling na artista nga itong 4 na kasabwat ng lending company na ito. So yung totoong aplikante, nagdadalawang isip kung totoo nga ba o hindi. Dahil mga pangpamas ang arte nila, itong totoong applicant, napasama na damay magbigay. So nagbigay ng 70,000. So pagbigay ng 70,000, na ipadala na yung pera doon sa lending company. Pagka-withdraw mo ng pera para malipat sa receiving account mo, biglang maglalak ang system nila. Pagkalak ng system nila, sasabihan ka pa, oh my God, napaka-careless mo, hindi mo man lang chinek yung system bago mo i-withdraw. Napakalaking problema nito. Ayun ba, isang artista, yung sinasabing loan officer, napakagaling din artista niyan.
So, ang mangyayari niyan dahil nag-lock, kailangan mo na namang i-recharge ng 25% yung 72,000 pesos. Ay, yung 672,000 pesos. So, para makuha mo yung kabuuan nun, kailangan mong recharge. Pag ni-recharge mo yon, so ang kailang 25% ng 672,000 ay 168,000. So, kailangan mong i-recharge yung loan na yon, yung AI system ng 168. So, ang kabuuan nun magiging 840,000. Tuluyan nang mawawala ang mga pinagcha-charge mo doon. Kakainin na ng lending company, mga talamak na magnanakaw, mambobudol. So, goodbye na sa pera mo. May hirapan ka nang mabawi yun dahil kanila na yun. Ang ganda nilang magsalita kasi pinapakita nila yung permit nila, SEC permit nila, kung saang lugar sila. Lahat talagang maniniwala ka sa style nila. Ngayon, dahil sa tumataas na claim yun nga sinasabi ko kanina, pinopront nila yung 600,000 or 1 million. Para ibig sabihin, pag naglabas ka ng 100,000 para sa processing fee, parang maliit na lang. Kasi nga, ibibigay daw uli, no? Ibabalik o i-refund yung 100,000 mo. Kaya yun ang magiging expected mo. So, grabe, no? Crime rate na ito. Nakaka-alarma na kasi dumarami na. May ng Facebook page ang may samahan na ito ng mga na-scam. Kumbaga marami na sila. Naghahanap sila kung sino makakatulong sa inyo. Sa ating mga nasa gobyerno, sana marinig niyo ito. Again, maraming salamat. Sana mapagtuunan ng pansin itong lumalala talamak na online lending system sa Facebook na nakabase sa Pilipinas. Ang tinatarget ay ang mga OFW. Napilitan po akong gumawa ng video ngayon. Actually, matagal ko na sana dapat ginawa ito eh. Kaso lang, marami kasi ngayon under sa community namin, under sa grupo namin, na marami po nai-scam. Uso ngayon to sa scam. So, awareness po ito ngayon sa mga business partners ko na OFW. Madali lang kasi ang pera pagdating dito. Kung nabanggit ko kanina regarding po dun sa advertising, nag-a-ads po sila. Napakadami po talaga. Papansin mo yung page, legit tingnan kasi napakadaming like, comment. Okay? So, nagbabayad sila para sa mabibiktima. Okay? So, ginawa ko po itong video na ito para po sa inyo. And kung may kaibigan kang OFW, pwede mo rin i-share sa kanya para awareness na rin, para maiwasan po silang ma-scam. Kasi usong-uso po ito ngayon nangyayari sa online. Okay? Ito, based po ito sa mga experiences ng mga OFW business partners ko na nagre-report sa akin, nagsusumbong na na-scam sila ng ganito, ganyan, ganyan. Okay, so ano ba yan? Ano ba yan, sir? Ano ba yan yung uso na yun ng mga scammer or nang-i-scam? Okay, pag-usapan natin yung unang-una, yung nakikita nyo po na online loan. Okay, ganito yan. Ganito po yan, ano? Sa online loan ho, grabe, ang dami po dito nadali na OFW. Okay, example na, isa kong OFW business partners. Nag-loan siya ng 120,000. Maglo-loan naman ng 120,000 kasi nga walang pera eh. Tama ba? So since wala kang pera, ikaw maglo-loan, siyempre ikaw na ang kailangan ng pera. Tama ba? So since gustong-gusto niya magkaroon ng 120,000 para maka-loan, ang diskarte po ng mga ano diyan, ng mga nakakausap nila sa ng mga scammer sa kunwari maglo-loan ka sa kanila. Kailangan mo muna para may processing fee kang babayaran. Siya po nagbayad almost mga 30,000 yung binayad niya. Nagbayad siya ng 30,000 para daw makuha niya yung loan niya na 120,000. Kalukuhan po yan. Okay? Ganito po yan. Kung ikaw po ay mag-loan, okay? Isang mag-loan ka sa isang bangko, mag-loan ka sa isang legit na mga nagpapautang talaga. Okay? Example, nag-loan ka ng 100,000. Kung ano man yung mga hidden agenda nila doon ng mga charges, okay? Tandaan mo to doon na nila yan ibabawas sa niloan mo na 100,000. Wala ka dapat ilalabas na pera. Yes, tama po yun, sabi ni Sir. Kasi ano yan, sa bangko, legit po talaga yan. At hindi mo kailangan maglabas ng singkong duling, bagkus ikakaltas po yan doon sa i-loan mo. Yun po yung tamang at legit na loan. Kapag ang isang nagpapaloan, nagpalabas ng pera siya at naglabas ka ng pera, automatic yan. Takbuhan muna. Scammer yan. Yan po ang usong-usong mga na-scam ngayon. Tandaan mo kapag ikaw ay nag-loan at nanghingi sa'yo ng pera na may babayaran ka, puno, nako, mag-ingat ka na po doon. Scammer po yan. Okay? Tandaan mo yan. Pag nag-loan ka man, saan ka mag-loan, wala kang ilalabas na pera dapat. Kasi kung may charges man sila, ibabawas na nila doon sa pera na ilo-loan mo. Alright. Number 2. Na maraming na-scam na din. Ito yung kunwari, may mga gumagamit na mga professional sila, na
mga doctors, attorneys, nurses, mga Navy, US Navy, ganon. Basta mga professional sila, gumagamit sila ng ganung mga diskarte nila. Actually, mga dummy account yun, ginagawa nila. Nagipagkaibigan muna sila sa OFW. Nagipagkaibigan sila, kinukuha nila yung loob, ganyan. Daming diskarte. Kasi gwapo sila, pogi, ganon. Siyempre, pag OFW, siyempre, halos wala namang nakakausap yung isang OFW. Kaya kinakausap. Hanggang sa, yun, may ginagamit pa sila dyan, kunwari mag-video call pa yan sila na akala mo totoo sila yun na gumagalaw-galaw pa. Alam mo ba dun sa Messenger, meron green technology dyan na kunwari gumagalaw-galaw lang sila, pero ang totoo niyan, picture lang yan ng mga ginamit nila na mga dummy account na kunwari gumagalaw-galaw para mapatunayan mo na ka-video call mo yung tao, pero hindi totoo po yun. Okay, anong diskarte nila dyan? May ipapadala sila kunwari na package kasi kinaibigan ka, iba ginojowa, ganon. So, may ipapadala silang package. Tapos, bago mo makuha yung package na nakapangalan sa'yo, magpapadala ka ng pera. Naku, pag ganun ho, at pag humihingi na, no? Tandaan mo, kapag humihingi na na maipapadala kang pera, yari ka na po dyan. Scam yan. So marami po yung gumagawa niyan, kaya ingat-ingat po kayo niyan. Okay, so marami na rin po nabibiktimang ganyan. Kawawa talaga yung mga kasambahay. Usually kasambahay talaga ang nila OFW kasi anytime kasi pwede mangutang yung kasambahay OFW sa Pilipinas kasi alam nila may pambayad, 'di ba? Okay? Kapag nagtulong po ang isang tao, hindi na po yan nanghihingi na kahit any amount. Gusto kanya tulungan, hindi mapadala siya. I-receive mo, yan yung totoo. So the moment na maghingi na sa iyo ng pera na may babayaran ka daw doon sa logistic, may babayaran ka na po, scam po yan. Maniwala ka sa akin. May isang kababayan naman tayo dito na nagbahagi ng kanyang karanasan na biktima mismo ng online loan scam. Para maging aware ang mga tao, lalong-lalo na ang mga OFW na madalas na nagiging biktima nito. Po, humingi pa ako ng tulong para mabawi po yung pera ko. At mababalaan na rin po yung iba nating OFW na kababayan ko dito sa ibang bansa. Uso po ngayon kasi yung yung online loan. Ngayon po, pa ako sa loan na Migrants Express. Nag-fill up po ako. Nagtingin din pa ako sa Ito proof to isang OFW kasambahay, ito patunay to. Ngayon kung nakita mo to at narinig mo ba, ay paalala po to sa inyo kabayan. Kung tunay po itong kanilang kumpanya po. Nandito naman po yung SIC number, tapos company name is Migrants Express Linden Corporation po. Ngayon po, nakapag-apply na po ako, tapos sabi nila mag-deposit daw ako ng 8,000 at yun po ay mag-a-add naman po yun sa ma-withdraw ko. So sa madaling salita po, nagpadala pa ako ng pera through GCash po, 8,000 po. Ngayon po, yung 8,000 po yun, tapos saka ko po ma-withdraw yun, may OTP po. Tapos ngayon po, binigyan nila sa akin yung OTP, yung pag-withdraw ko po, mali po yung hindi ko alam bakit nagkaroon ako ng isang mali doon sa GCash number ko. Pero sa totoo lang, tama naman po yun. Ang sabi po sa akin, mag-deposit po ulit ako ng another 15,000 para po yun sa pag-unfreeze daw po ng account ko. Dahil para sa system po nila yun, para sa system daw po nila yun. Po ako, nag-deposit po ako ng 15,000. Tapos po ngayon, nag-deposit pa ako ng 15,000. Tapos hindi ko po uli makuha po yun. Iwan ko sa anong kadahilanan. Uli pa ako, nag-deposit pala ako ng 15. Tapos ngayon po, sabi sa akin, grabe, mag-deposit po ulit ako ng 20,000. Nag-deposit pa ako ng 20,000. Tapos para po sa OTP yon, para sa system daw po nila yon, pero a-add din. Umpisa 8,000, susunod 15,000. Di na pa ba kayo nagtaka nun? Di ba? Tapos ngayon 20,000 ba? Di ba? Po yun nila sa sa wallet ko. Totoo naman po doon sa wallet po ng kanilang na-add po yon. Na-add po dito sa wallet. Naisingit ko lang, yung sinasabi ni Madam, may apps po yung mga yan na may wallet ka mo. Ngayon, pagka nilagin mo yan, okay, mayroon nga, makikita mo yung pera mo, yung loan mo, at saka yung binayad mo, magdadagdag. Pero malabo nyo po mawi-withdraw yan or mai-encash. Okay, proof lang po yan, parang props lang po nila yan.
sa wallet. Tapos po, pag-withdraw ko po, sabi sa akin, mga 5 to 15 minutes po, papasok na daw po yun sa account ko, sa GCash. Tapos, mga ilang minuto na po, walang pumasok. Tapos, pagtingin ko ulit po sa wallet ko, sabi sa akin ng tingnan ko daw po sa wallet. Sabi ko, bumalik. Tapos, may, po siya, may binigay ulit po siyang number na taga-finance po siya. Tapos yun po, nag-chat pa ako doon na ano pong nangyari. Sabi daw po ay na-over daw, kailangan ko daw bayaran yung tax na 16,000 mahigit daw po. Nag-react na po ako, bakit magbabayad pa ako ng 16,000? Ba't ako yung magbabayad ng tax? Sila nga yung nagpapautang. Sabi ko, hindi ko na lang po kukunin yung pera at ibalik na lang po yung diniposit ko na mahigit na sa 40,000 po. Yung po halos lahat po, deposit ko 2 buwan ko pong sahod yun. Tapos sabi ko, kung hindi nyo ibabalik yun, magreklamo na po ako sa polis. Sabi ko, ang sabi po nila, hindi daw ako papansinin ng polis kasi may mga conversation daw po kami. Sabi ko, magrereklamo pa ako sa kay Rapitol po, hindi rin daw pa ako papansinin ng Rapitol po. Tapos sabi ko, ipopost ko sila sa social media. Tapos yun po, binalak po nila ako. Hindi po nila binalik yung alas 40,000 pero. Ayan, so I hope na intindihan niyo po sinasabi ni kababayan, no? Once na hanggat may makukuha pa sila sa iyo ng pera, pipigain kayo. Pero pag wala na, katulad ni sinabi ni Madam na isusumbong, babawiin mo na, that's the time na ibablock na po kayo. Yan po yung nakakalungkot nun. Sana kayong mga scammer, maano yung mga yung pagkain nyo, personal na kinakain nyo yan, yung ginamit yung pera sa pang-i-scam, pati yung pamilya mo, di ba? Alam nyo yun, parang ang sama, ipapakain mo sa pamilya mo, sarili mo, galing sa pagnanakaw, pang-i-scam, ng pinaghirapan ng mga ibang tao. Alam mo, sa totoo lang, sana lumalaki ang tiyan mo pagdating sa ganyan. Alam mo yon, yung sa Bisaya, burot, makarma sila sa ganyan. Di ba? Yun, nagsisisi ka na ngayon. Hindi. At least kahit hindi ko po makuha yung pera, at least nabalaan po yung mga kababayan na baka may mabiktima pa po sila. Naghihirap kami dito sa ibang bansa, tapos sila kukunin lang nila basta-basta. Yun lang po, sana po mabigyan nyo ng action. Isisend ko po yung mga pangalan kung kanino ko sinend yung mga pangalan ko kanino ko sinend yung pera. Yung mga nila, yung mga kasabwat nila. Yun lang po, maraming salamat po. Kaya guys, wag kayong maniniwala sa mga online loan. Lalo na kapag may kakausap sa inyo at kapag idadala kayo sa isang group chat. Lahat yan ay magkakasabwat at lalong-lalo na kapag hihingan kayo ng pera, 100% isa yang scam. Kung gusto nyo talaga ng legit na online loan, meron akong video na ilalagay sa description ng video na ito para hindi na kayo maloko.